kautusan. So bahagi ho na makita ho natin, sabi nga ay may mga pagkakataon na akala ng marami ay ipinagwawalang bisa ni Jesus, ang kautusan. Pero sabi nga ho rito ay kaganapan, kasi nililinis, kung tawagin natin ay pinapalis, pinapakinis na Jesus ang kahalagahan ng mga utos. Sapagkat kung mapapansin natin ay yung pinagbabasihan ay yung 10 utos ng Diyos. Kaya nga doon tayo tumutok kasi alam naman natin na dumami ang mga utos, kasi may mga utos na inilagay ang mga Hudyo na kuminsan hindi na espiritu ng batas, bagamat maaari yung kapanahunan ng lumang tipan 4,000 years ago or 3,000 years ago ay bahagi ho na kung saan ay maaaring nakatulong, pero kinakailangan na ayusin. Katulad halimbawa ho na sa pamantayan natin yung pagkain na mga ipinagbabawal sa lumang tipan. Kasi anong sabi ni Jesus? Bagamat may epekto, kasi ito ay West Asia, kung tawagin natin ngayon yung Israel, ang tawag natin dyan ay West Asia. O noong una, ang tawag natin dyan ay Asia Minor. Ay yun ay mainit na lugar. Mas mainit tungkol kaya sa atin. Tayo ay tropical area. Asia rin tayo. Pero tayo ay nasa Southeast Asia. South. So bahagi o parehong Asia. Kaya lang, sabi ka natin ay depende sa lugar na kinabibilangan mo sa mundo. Mas malapit yung sa araw kaysa sa ito. Kaya katulad ng mga pagkain na pinagbabawal, katulad ng halimbawa ng baboy, marami yung kasi pinagbabawal sa lumang tipan. Baka akala ninyo, kung talagang susundin ninyo, kapag sasalud-suloy ninyo yung lumang tipan, bawal. Hindi lang mo pagkain ng baboy, ng hipon, hindi lang mo yung kahit yung may mga plants na ipinagbabawal, bawal ang mani. Bakit? Kasi nahati yung buto. Kung mapapansin ninyo. Kaya kung maging bahagi ng pagkilos ay talagang susundin natin yung pinagbabawal sa lumang tipan, na nakalasaad sa aklat ng Deuteronomy o ng Exodus. Marami dyan. Bahagi o yan na kung saan ay makikita ko natin. So, kailangan tutukan na nagbawal natin yung baboy. At ipinagbabawal yung baboy, well, nakita nila na marumi. Kasi ang kaisipan nila, kapag marumi ang ipinapasok mo sa katawan mo, nagiging spiritually dirty ka.
naging marumi ka sa espiritu. Ano? Kung ang pinapasok mo sa katawan mo ay mga bagay na marumi, ano? Katulad ng baboy, ano? Isa lang yun sa dahilan, pero isa pa rin yun mainit sa katawan yun ano? Yung kambing, ano? Mainit din sa katawan yun, ano? Ay lalo na doon, mainit yung lugar, lalo silang mag-iinit, ano? Pero yung sinasabi ni Jesus natin, hindi yung mga bagay na pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi. Ano yung nagpaparumi sa tao? Yung mga bagay na lumalabas sa iyo, sa iyong pagkilos. Yun ang nagpaparumi. Bahagi yun na makita ko natin. Kaya nga, bagamat sabi nga natin ay may epekto. May epekto yung mga bagay na kapag pumapasok sa iyo, ay maaaring maepektuhan yung mga bagay na pwede mong gawin. Pero bahagi yun, ang pinakamahalaga yan, yung mga bagay na lumalabas sa iyo. Ano pang halimbawa pwedeng sabihin natin yung mga bagay na pumapasok sa iyo na nakaka-apekto sa iyong pagkilos? Panonood ng bold movies. So, pumapasok sa iyo. Marumi yun. So, bahagi yun na pwedeng maka-apekto sa iyo kung ano yung gagawin mo. But it does not necessarily follow. Yung pagkain, bahagi yung it does not necessarily follow. Kahit nasabihin natin sa sakit, ang sinasabi ng science, hindi masama yan. I-balance mo. I-balance mo. Kasi, kung halimbawa, hindi ka kakain ng karne, magkukulang ka sa protein. Ano? Ay, paano ka kukuha ng lakas kung wala kang proteina? Palag ka malambot. Bahagi rin mo yun. Kung halimbawa, puro vegetarian ka lang. Magkamag meron kang protein na makukuha mo sa vegetable, pero hindi kasi ganon ang lakas. Bahagi rin mo yun. Kaya, maaari ka rin magkakasakit doon. Kaya, yun ay bahagi yun na nililiwanag na Jesus na makita ko natin na kasi kung pagbabasihan mo sa batas, sa lumang tipan, ay napakarami. Kaya meron sa atin na may mga sekta na pinagbabasihan sa Bible, hindi ko nagkakaroon ng blood transfusion. Bakit daw? Kasi nandoon daw sa banal na kasulatan, bawal ang pagkain ng dugo. Ay di lalo na kapag nagkaroon ng blood transfusion. Ay, kung susundin mo yun, bawal ang blood transfusion. So, paano kayo aksidente? Sasalinan ka ng dugo kasi wala ka ng dugo. Paano yun? So, kaya bahagi yun ang kung saan yung makikao natin. Kaya kinakailangan din natin na tunay na pag-aralan yung ipinamamanig ng mga utos ng lumang tipan at ng bagong tipan na dala ng ating Panginoon. Maliwanag niyo sabi ni Jesus, naparito ako upang ganapin ang nasasaad sa kautusan sa mas malawak na pagkaunawa at pagtugon sa panawagan natin na ipinamamanig sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya ang nawa, makita natin yung batas always, kasi si Jesus yung kaganapan.
Kaya always in reference to Jesus. Bahagi ko yun. Kung pinaniwalaan natin tayong lahat ng mga Kristiyano, kumikilala, bagamat yung ibang tawag nila sarili nila ay Kristiyano, pero hindi naman nila binabase sa pamantayan na pinahayag ni Jesus, ay hindi nila makikita yung tunay na kahalagahan ng mga batas mula sa lumang tipan at sa bagong tipan. Pero tayo, bilang mga Katolikong Kristiyano, ginawa yung makita natin always in reference to Jesus. Ano bang sinasabi ni Jesus tungkol sa bagay na iyan? At doon natin pagbabasihan yung pagkilos natin at pagkaunawa natin ng mga batas na itinalaga mula ng lumang tipan hanggang sa bagong tipan na nagkaroon ng kaganapan sa pamagitan ng pagliligtas ng ating Panginoong Hesus.